So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-game test natin itong isang affordable 5G smartphone today, which is a Poco M7 Pro. Maganda kaya to for gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Bago tayo mag-start, kung interested nga pala kayo mag-purchase ng Poco M7 Pro, yung product link nito nandito sa gilid ng ating video or nandito sa shopping bag at nasa description box yung link. I-click nyo na lang yan para nyo makuha nyo ng below SRP itong Poco M7 Pro. So meron tayong variant dito na 8GB256. Ang SRP nito is 10,999. Tapos meron tayong 12GB256 na SRP niyan is 11,999. Pero again, pag binili nyo to sa online, mas mababa po or below SRP nyo lang makukuha itong Poco M7 Pro. Kaya i-click nyo na po yung product link natin sa video. So 4 games ang ating itetest: Genshin, Honor of Kings, COD at Mobile Legends. So first na lalaruin natin is Mobile Legends. At ito ang ating settings. So HD mode naka-on, refresh rate super, graphics ultra naka ng outline at shadow, at naka full download na ang resources dito. So pagdating sa ML, napakaganda ng performance dyan ni Poco M7 Pro. Available nga siya sa matataas na settings. Pero wala siyang ultra sa refresh rate. Pero again, playable siya. Smooth naman at maganda yung graphics natin. Lalong-lalo na naka-AMOLED, malaking kulong siya. Kaya pagdating sa ML, wala po tayong experience sa any problems while playing dito sa Poco M7 Pro. So next naman is Honor of Kings. Set natin yung settings niya yan. FPS max, resolution natin nasa ultra. So pagdating sa Honor of Kings, so okay na okay ang performance dito ni Poco M7 Pro. Smooth naman siya sa sinet nating settings. Ayan, and when it comes sa lag, wala naman tayong experience na any delay dito sa game na to. Super playable siya dito sa Poco M7 Pro. Ayan, kahit may kalaban, napakaganda talaga ng AMOLED display dito sa device na to. So, playable siya sa mataas na settings. So, next naman is COD. Both Battle Royale and multiplayer itong ating settings. Graphics, available siya sa high. Frame rate, available siya sa max.
So pagdating sa COD Battle Royale, ayan, tingnan nyo na may movement dito. Okay naman. Aiming. All goods din naman dito sa Poco M7 Pro. Makakalaro rin naman kayo na mabuti dito sa device na to. Ayan. Available din siya sa mataas sa settings. So ayan mga ka-J-Vlog ang ating game test sa COD Battle Royale. Okay din naman ang performance na kahit papaano dito sa device ito. So when it comes sa COD multiplayer, okay naman ang performance dyan ni Poco M7 Pro. Kahit na may kalaban tayo, smooth naman siya yung movement niya. Mas lighter yung load neto of course when it comes sa multiplayer compare sa Battle Royale. So COD, pasado po tayo sa Poco M7 Pro. So COD, pasado tayo sa Poco M7 Pro. Smooth ang kanyang performance sa mataas na settings. So next naman is Genshin Impact. Set natin yung settings niya muna first sa pinakamataas. Yan natin kung magiging playable siya. So graphics highest, high, 60 FPS, at i-off na natin yung motion blur. So yan, may mga slight frame drops. Ayan o, may experience sa mga frame drops. Pero so far, nakakalaro rin naman tayo kahit papaano ng Genshin Impact dito sa Poco M7 Pro. Very detailed din yung graphics kasi nasa settings tayo ng high. Yan, ang ganda rin maglaro ng Genshin dito. So try natin makipag-battle. Let's see. Solid talaga pag naka mga J-Vlog, naka AMOLED. Ayan, kahit nakikipag-battle tayo, playable naman po dito. Ayan, no. So hindi siya hindi siya mabagal. Na-handle niya naman kahit papaano yung Genshin Impact kahit may kalaban tayo. So nakakatuwa lang. So ganyan din, malakas din naman ng Dimensity 7025 Ultra. Lag wala naman din. Very stable naman ang ating connection. Yan, Genshin Impact na to. So when it comes to overheating, di pa naman siya nag-overheat. Medyo nagiging warm lang dito sa bandang joystick. Pero tolerable naman siya. Kaya kung naghanap kayo ng isang napamurang 5G phone na kayang Genshin Impact, maganda rin i-recommend itong Poco M7 Pro. Mga ka-J-Vlog, ang ating game test ito sa Poco M7 Pro. At nakakatuwa na na-handle niya naman pretty well lahat ng mga tinest nating games. So okay rin naman yung chipset niya, the MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Nakakalaro naman tayo kahit paano na mga games dito, including Genshin Impact. Kaya kung i-rate ko yung gaming performance ito sa kanyang price, nasabihin na nating 8 to 11,000 pesos kasi mura to sa online. Nakuha ko nga lang to sa halagang 8,500 nung sale. So there's a possibility pag nag-sale, makuha nyo rin ng ganyang kababa itong Poco M7 Pro. Kaya ko i-rate ko siya 1 lowest and ang highest ang score ko dito mga ka-J-Vlog. When it comes sa 5G affordable entry-level smartphone, nasa 9. Pinaka-advantage nito sa mga ibang entry-level smartphone, kung makuha nyo to ng mura, is of course yung kanyang 5G connectivity. Pero when it comes sa SRP kasi neto, pang lower mid-range siya. Pero pag kinuha nyo to sa online, pang entry level siya. Sabihin na nating entry to lower mid-range segment itong Poco M7 Pro. Nakakatulong sa dagdag ng laro natin is yung kanyang AMOLED display. Mas nadagdagan pa yung enhancement
So na-enhance niya pa yung graphics ng nilalaro nyo. Malakas din yung speakers niya dahil dual steer speakers. At ang maganda dito, very snappy naman yung response ng kanyang display. Kaya yun mga ka-J-Vlog, okay rin naman i-recommend itong Poco M7 Pro kung naghanap kayo ng isang 5G affordable mobile device ngayong 2025. Kung interested kayo dito sa device na to, again, yung link po neto ay nandito sa gilid ng ating video dyan sa shopping bag na yan or sa description box yung link. I-click nyo na yan para makuha nyo ng below SRP itong Poco M7 Pro. Maganda na rin kunin nyo kung 1,000 pesos naman ang price difference yung 12GB 256, mas malaking tulong yan for gaming. Partida, ginamit pa natin dito is yung 8GB 256, maganda na performance niya. Paano pa kaya yung merong mas mataas na RAM na malaking tulong pag naglalaro kayo?